Binuhos ko sa kanya ang pagmamahal at tiwala ko. Pero nung iginanti niya, winasak niya ang puso ko ng sobra-sobra. Ano, Von? Kakauwi mo lang ah. Saan ka na naman ba pupunta? Ana, alam mo naman kung anong sitwasyon, di ba? Kailangan kong puntahan si Bea. Kailangan niya ako. Hindi ko naman siya pwedeng pabayaan na lang at alam mo yan. Bakit? Ako? Hindi ba kita kailangan? Yan ba ang akala mo? Bakit? Bakit lagi na lang siya? Mahal mo pa rin ba siya? At mas kaya mo akong tiisin kaysa sa kanya? Asawa mo ako, Von. Asawa mo ako. Baka nakakalimutan mo. Mamili ka. Siya o ako. Naramdaman kong namumuuna ang luha ko sa gilid ng mata ko, pero pinipigilan kong lumabas. Ano bang klaseng tanong yan, Ana? Sayot sa gusto mo, alis ako. Hindi mo ako mapipigilan pa. Matulog ka na. Masyado nang malala. Oo, siya. Ang dami pong sasabihin pero huwag mo nang ituloy. Alam ko nang sagot mo sa tanong ko. Fine. Sa kanya ka na. Total, lagi ka namang nasa kanya, di ba? Wala ka naman palagi sa akin. Sa amin. Sana kahit ngayon lang, ako naman ang unahin at piliin mo. Pero hindi eh. Ex always win. Wala akong laban. Umiiyak kong sambit dahil hindi ko na mapigilan ang luha ko. Nakita ko ang pagtatak sa mukha niya. Sa amin? What do you mean? Nanginginig ang boses na sabi niya. Kailangan kita pero sinabi mo kailangan ka niya. Sino ba naman ako para pigilan ka, diba? Kanya-kanya ka naman talaga, diba? Never ka namang naging akin eh. Kung aalis ka, mas mabuti pang huwag ka nang bumalik. Dahil wala ka nang babalikan pa dito. Sambit ko. Nginitian ko siya, tanda na okay lang na umalis siya. Sige, ituloy niya. Pero ang ngiting yun, may kasabay na luha na umaagos sa aking pisngi. I can see the pain in his eyes but I know his decision never changed. Aalis na sana ako nang bigla niya ako hinila papalapit sa kanya at mahigpit na niyakap. Wag ka nga alis please. Natawa naman ako sa sinabi niyang wag umalis. Bakit? Ako ba ang aalis? Sa pagkakaalam ko, ikaw mangiiwan sa akin. Hindi ba dapat ako nagsasabi niyan sa'yo? Sino ba ang aalis ngayon? Malamig kong sambit at pinakawalan niya na ako sa yakap. Umiling siya at pinunasan ang luha ko. Babalik rin naman agad ako, pero sa sinasabi mo parang hindi kita maabutan dito. Huwag ka naman ganyan, no? Sambit niya sa nagmamakaawang boses. Doon ka na. Kahit huwag ka nang bumalik. Total lahat ng tungkol sa akin limot mo. Pero pagdating sa kanya, lahat tandang-tanda mo. Ang dami nang nagbago sa atin. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam bakit ka biglang nagbago. Inalis ko ang kamay niya sa mukha ko at tumalikod na sa kanya. Love, no. That's not true. You're a very important person to me. A very special. Sabi niya na ikinaharap ko sa kanya na may asar ng ngiti na nakaukit sa labi. Really? I'm important? Special to you? Oh, alam mo ba kung anong araw ngayon? Siyempre hindi. Von, it's our anniversary. Now tell me, am I important? Special? Von, if I am, kahit inuwi mo man lang ako ng maaga para sabay tayong mag-dinner. Kahit doon man lang maramdaman ko na special at importante ako sa'yo. Hindi ko na alam, Von. Hindi ko na maramdaman. Halata naman sa'yo na siya ang mas gusto mong kasama at pinipili mo. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha niya. See? He forgot about us. He forgot our anniversary. Yeah. Walang araw na hindi niya pinapakita sa akin na mahalaga at mahal niya ako. Pero nang malaman kong may anak na siya, madami ang nagbago sa aming dalawa. Dahil ang sakit eh. Ako ang asawa pero may anak siya sa iba na palagi niyang inuuna. Ang graduation day namin ay nakala kong pinakamasayang araw naming dalawa na magkasama pero nagkamali ako. Yun pala ang araw na hindi ko makakalimutan. Araw na dinurong niya ako ng pinong-pino na halos magunaw ang mundo ko sa isang bagay na nalaman ko. Pero hindi. Hindi ko naramdaman na importante at special ako sa'yo. Hindi ko naramdaman kahit ngayon lang. Uunahin mo pa siya kaysa sa akin? Sayang lahat ng effort ko sa araw na to.
Na ako lang palang excited sa araw na to, na hindi ko akalain na iiyak lang pala ako. Dagdag ko pa. Happy anniversary. Sana ma-enjoy niyo ang gabing to. Pinilit kong pasiglahin ang boses ko at pilit ko siyang nginitian dahil durog na ako. Hindi ko na hinintay pang sagot niya. Tumakbo na ako paakyat sa kwarto. Hindi ko siya kayang makitang umalis at mas pinipili ang ibang tao kaysa sa akin. Pagkasara at lock ko ng pinto, kaagad akong napasandal sa nakasarang pinto. Para akong nangihina. Nauubusan na ako ng lakas. Kaya dahan-dahan akong napaupo sa lapag habang nakasandal sa pinto at malakas na humihikbi. Pinaghandaan ko ang araw na to tapos mauuwi lang pala sa ganito. Bakit? Bakit ko nararamdaman ang ganitong sakit? Bakit kailangan ko maranasan to? Masama ba akong tao? May surprise pa naman ako sa kanya pero mukhang hindi niya na kailangan pang malaman. Actually, graduation gift ko pa dapat to sa kanya pero hindi ko nasabi dahil sa nangyari. Pupuntahan niya si Bea. For sure magtatagal siya ron dahil kailangan raw siya. Kailangan. Anong laban ko? Kailangan ko lang siya at kailangan naman siya ni Bea ng anak nila. Napahawak ako sa tummy ko at masuyo ko tong hinaplos. Okay ka lang ba dyan, baby ko? Sorry, mukhang tayong dalawa lang lagi ang magkasama. Huwag kang magtatampo ha. Nandito si Mami para sa'yo. I promise, aalagaan at iingatan kita ng sobra. I love you, my little angel. Mommy loves you. Always. Pagkakausap ko sa maliit kong tummy. Yes, I'm pregnant. I'm 4 weeks pregnant. Ito sanang surprise ko kay Von. Ngayong anniversary namin. Ang sabihin ko na dapat sa kanya na magkakaanak na kami. Pero nauwi lang sa wala. Nakalimutan niya ang mahalagang araw naming dalawa. Kailangan ko siya. Kailangan namin siya ng baby ko pero mas gusto niya kay Bea. Mas gusto niyang puntahan ito kaysa manatili sa tabi ko. Hindi ako aasa na pagising ko, nandito siya. Hindi na ako aasa pa sa kanya. I'm going to be a mother. I can't wait to see you, baby. Sabi ko sa sarili ko at ngumiti na para bang nakikita ako ng baby ko na buhat-buhat ko. I can't wait the day I was holding my baby. Kissing, hugging, and seeing the smile on my baby's face. Pero may part sa akin na malungkot. Dahil hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa baby ko kapag lumaki siya na wala siyang kinikilalang ama. Hindi ko rin alam kung tanggap siya ni Von. I don't know if he want this but for me, my baby is the best gift and blessing in our first anniversary. I'm so happy that you came to my life, baby. I said while caressing my small womb. I'm sorry because I can't promise that I can give you complete family. Baby, I'm sorry kung hahayaan ko ang daddy mo na mapunta sa iba. Wala naman akong ibang hinangad kundi ang magkaroon ng lalaki magmamahal sa akin ng tapat pero dumating ka sa buhay ko. Baby, hindi ko na kailangan ng lalaki because for now, my baby, my priority. Hello po sa mga listeners. Ako nga pala si Isabel Anastasia Johnson. Belle o Anna for short. Well, ngayon nga palang anniversary namin ng asawa ko. At may surprise ako sa kanya, kaya lang palagi na lang may hadlang eh. Si Bea. Sana po pakinggan nyo ang love story ng buhay ko. O kung masasabi nga bang love story. Ayan, gusto ko to. Ah, ang ganda. Pati nito. Hay nako, halos lahat na ata ng damit na makikita niya ay gusto niyang bilhin. Abby is my best friend. Maganda, maputi, mabait pero minsan baliw. Mahilig sa gwapo. Hindi ko rin alam kung bakit naging mag-best friend kami na magkaiba naman kami sa lahat. Girl, ikaw, hindi ka bibili? Baling sa akin ni Abby at para bang sinusuri ako. Ha? Hindi, wala akong gana. I pouted. May problema ba? Tanong niya sa akin at pinakatitigan ako. Ako? Wala no. Sagot ko at naglakad-lakad ako papunta sa dulo ng store. Wala akong ganang bumili ng kahit na ano. Hoy, Isabella Anastasia, best friend mo ko. Kilala kita, ang tamlay mo, no? I know you have a problem. Si Von? Si Von, no? Si Von, nandito. Ang pagsigaw niyang sabi, tapos biglang humina sa huli. Sino ang nandito? Baliw na talaga tong babaeng to. Ano?
Ano ba pinagsasabi mo dyan? Bilisan mo na nga. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko kasi ngumunguso siya sa likod ko. Yung para bang may kung ano sa likod ko kaya lumingon ako. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi pala kung ano lang ang nasa likod ko, kundi sino. What he is doing here. Andrew? Salitang lumabas sa bibig ko nang makita ko siya. Si Von Andrew. Ano pa kasing ginagawa niya rito? Did he follow me? Hi, Mrs. ko, he said. Napairap ako sa sinabi niya. Did he call me Mrs. ko? As if naman nakakatuwa. Ana, ang sweet! Nakakakilig ka naman, Papa Von Monster. My gosh! Abby, nagmumukha kang baliw. Well, umaandar na naman ang pagkabaliw niya. Kaya hinila ko siya paalis ng butik. I don't care kung hindi niya pa nababayaran o hindi niya pa nakukuha yung mga binili niya. All I want is to live. Ayoko makita ang pagmumukha niya. Nakakairita. Girl, ouch! Wait naman! Napahinto ko sa paghila kay Abby nang hindi kinaya ang pagtangay sa akin. Ano bang problema mo? Wait lang ha. Nag-away ba kayo? Namewang pa siya. So, Mommy, is that you? Talaga naman oh. Dito pa siya magtatanong. I explained later. Let's get out of here. Hinila ko siya sa kamay pero hindi siya gumalaw. Kalurky ka, girl, ha? Kausapin mo na kaya yung tao. Look, oh, nag-effort pang pumunta rito para sunduin ka. Hindi ko sinabing pumunta siya rito. Teka nga. Bakit niya nalaman na nandito ako? Sinabi mo ba sa... Let's talk, beautiful. Someone's cut me off. And I feel someone hold my arms. At pinaharap ako sa kanya. I just rolled my eyes when I saw him. Wow. Anong klaseng pambobola ang ginagawa niya sa akin? Kala niya namang madadala niya ako sa kakaganyan niya. I should go. Sorry girl, pero kung nag-text sa kanya nandito tayo. Masyado ka kasing lutang eh. You two need to talk. Bye. Nginitian ako ni Abby na nakakaloko. Talagang nginitian niya pa ako ng ganyan. At ikaw, ingatan mo yung kaibigan ko ha. Ayusin mo, Von Monster. Tinuro niya si Andrew at tinirapan. Kumaway si Abby sa akin at naglakad na papalayo. Abby, ang sama mo talaga. Paano mo ako nagawang ipagkatiwala sa lalaking to? Gusto kong umiyak yung feeling na iniwan ka ng mami mo sa gitna ng mall kasama ang isang stranger. Bakit ba ako naiiyak? Dahil iniwan ako ni Abby o dahil nandito siya? Galit ka? Walang bago. Laging may pasa. Nakakatakot ang itsura niya. Lalo na't palagi siyang seryoso at walang emosyon ang kanyang mga mata. Pero hindi ko may kakaila na gwapo siya. Imagine, daig pa ako sa dami ng earrings niya. Ako isa lang both ears. Siya sa left ears niya may 3. Sa right ears naman may 4. Then, may 3 maliliit na gold. Basta yun na yun. Hindi ko kasi alam ang tawag dun eh. Inalis ko ang kamay niya sa pagkakahawak sa braso ko. Why should I? Do I have a right? Uuwi na ako. Sabi ko sa malamig na boses. Nang palabas na ako ng mall. Anna, he said, and I stopped walking, but I didn't look back. I closed my eyes. Naiyak na kasi ako, pero ayoko umiyak sa harap niya. I'll drive you home. Nauna na siyang naglakad papunta sa car park. Kung may choice pa sana ako, hindi ako sasabay eh. I don't know how to commute, and my best friend leave me. Binuksan niya ang passenger side pero nasa loob na siya ng black Lamborghini car niya. Let's go. Sometimes he's so arrogant. Sometimes he's doing good. A sweet one. Diyan naman siya magaling eh. Lalo na sa pagsisinungaling. Nagpaalam ba naman na magiinuman silang magbabarkada pero ang totoo magkikita sila ni Bea. Ang malala pa dun pa siya nakatulog sa bahay ng ex-fiancé niya. Yes, Bea is his ex. Paano ko nalaman? Hinihintay ko siya kagabi, then after so many hours, I received a text message from him. Tapos si Bea yung nag-text gamit ang phone niya. Hindi niya man lang iniisip na wala akong kasama sa bahay. Yes, he's my husband. We're married for a week. Yeah, it's just our arranged marriage. Our parents are business partner. And so, near best friend ang mom namin. We're not staying at the same roof for now, but we are already married. We're here. Nabalik ako sa katinoan nang marinig ko ang boses niya, kaya dali-dali akong bumaba ng sasakyan at dumiretso ako sa kusina pagkapasok ko ng bahay. Nauuhaw na ako eh, kaya kumuha ako ng tubig sa fridge. So, galit ka nga? Narinig kong tanong niya.
Magpapahinga na ako. Salamat sa paghatid. Sabi ko sa mahinang boses at paakyat na sana ako pero hinawakan niya ako sa kamay. Napatingin ako sa kanya at sa kamay namin. Ewan ko pero kapag ganito kami kalapit, parang nawawala yung galit ko sa kanya. Yung inis at tampo ko sa kanya. About last night, I didn't drink with my friend. I'm with my ex-fiancé. She wanted to talk to me and she said she have important to tell. We met in resto bar. We just eat. Pagkatapos noon, nagpaalam na kami sa isa't isa. Sabay na kami lumabas. Huminga siya ng malalim. Uwi na rin sana siya kaya lang na-flat yung gulong niya. Kaya hinatid ko muna siya sa bahay. Kaya lang pag-uwi namin sa bahay niya, nakiusap siya sa akin na manatili muna doon at samahan siya. At umuwi na lang kinaumagahan. He explained. Hinihingi ko ba ang explanation mo? Pagmamataray ko sa kanya. You're not, but you need to know, I'm sorry. Why you lied? Sinabi mo magiinuman kayo ng barkada mo at saglit ka lang? You know what? I hate waiting for nothing. You're liar. Galit kong sambit sa kanya. I'm sorry, I didn't mean to lie. You meant it. You still lie. I don't care if you meet her. Pero sana naman hindi ka na nagsinungaling. Don't you trust me? Andrew, I trust you. Pero gumagawa ka ng dahilan para hindi kita pagkatiwalaan. Umiiyak na ako. Hindi ko na mapigilan kanina pa. Nung isang gabi ko pa kinikimkim ang sakit. Napakasakit. Did I really look like a jealous wife? Or it's because I hate liar? Shh. I'm sorry. I'm sorry. Not gonna happen again. Umuwi ka na. Magpapahinga na ako. I'm fine. I'll bring you food later. Tumango na lang ako para makalis na siya at ayaw kong umiyak sa harapan niya pero umiyak pa rin ako. Pagkapasok ko ng kwarto, I take a shower. Masyado na akong malagkit dahil sa pawis. Maghapon rin kami palakad-lakad ni Abby sa mall. Pumasok ako ng bathroom at nagbabad ako sa bathtub para maalis ang init ng ulo ko, pati na rin ang galit ko sa kanya. Yun pa lang nangyari but I still doubt. Baka naman pinlano ni Bea para magkasama sila whole night. Napakasinungaling niya. Kagabi ko kailangan ng kasama. Kasi day off lahat ng maids namin tapos iniwan niya rin ako. Inis talaga siya. Yeah, we're married but we're still living at a different roof. Sila ma'am gusto na magsama na kami kaso ayoko tumira sa kondo niya. Ayaw rin niya na siya ang lumipat dito sa mansyon namin. Lalaki raw siya. Dapat ako daw ang sasama sa kanya. For now, we're living separated. Dahil ginagawa pa ang bahay namin. After an hours, siguro 2 hours and 30 minutes akong nakababad sa tubig. So I decided to end up. Malamig na rin kasi nagsuot na lang ako ng robe. Nanlaki ang mga mata ko pagbukas ko ng pinto na may tumambad sa akin. What are you doing here? Napakaayos pa ng pagkakahiga niya sa ibabaw ng bed ko at nanonood ng TV. Wow lang ha, feel at home. It's your house. I'm welcome here, didn't I? Sagot niya at nakafocus sa panonood ng TV. Kung manunod ka lang ng TV, bakit hindi sa kondo mo? Bakit nandito ka ba sa bahay ko? Didn't see wrong with it? Pwedeng lumabas ka muna at magbibihis ako? I won't. We're married. And I can see wrong with it if you're dressing up in front of me. I don't mind. Kasawa lang kita. Take note. You're just my husband in. Husband? Oh yeah. So, I have a right to do whatever I wanted with you? You have a responsibility on me. Like having a bedtime with me, don't you? Mali atang sinabi ko. Oh my God. Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Diyan ka lang sabi. Nauutal kong sigaw sa kanya habang naglalakad siya palapit sa akin. Ako naman ay paurong ng paurong. He's smiling like he's planning something. And I hate it. Why not? You're mine. Your mind, your body, soul, and heart. All about you is mine, honey. Ano raw? Mind, body, soul, heart? Ang kapal naman ang mukha niya para sabihin yan. He's crazy. Go away! Leave! Oh my, wala na ako matrasan. Nakasandal na ako sa pader. Siya naman lapit pa na lapit. Magkadikit pa rin ang katawan namin. Oh my. Tinukod niya sa wall yung dalawa niyang kamay kaya wala talaga akong takas. Lord, I'm so young, please. Don't let this happen. Ano ba? Hindi na ako makatingin sa kanya kasi feeling ko pag inangat ko ang mukha ko, magkakahalikan na kami for sure sa posisyon namin na ganito. Look at me.
Umiling ako. Kiss me. Ano daw? Did I heard it right? Loko talagang lalaking to. Kiss-kiss mo sa pader. Go, umalis ka nga! Ano ba? Lumayo ka. Why are you stuttering? At tingnan mo nga yung mukha mo, sobrang pula. Are you attracted at my charm? Ano daw? Grabe na talaga siya. Hindi pa pwedeng namumula ako dahil kinakabahan ako. Kapal naman niya. Swerte niya kung ganun nga. Tinutulak ko siya pero hindi ko kaya. Bakit ba kasi ang lakas niya? Kakainis. Unti-unti niyang nilalapit ang mukha niya sa mukha ko. Oh my, temptation, leave me alone. He put his hands to my waist at naramdaman ko parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko na nagmumula sa kamay niya. Anong nangyayari sa akin? I'm sorry. I can't believe this. He kissed me. He is still my first kiss. Nakakainis. Gusto ko siyang itulak pero hindi ko magawa. Nanghihina ako. Hinihigop niya ba ang lakas ko? Kaya napakapit ako sa balikat niya at agad niya rin kinuha at pinalibot sa batok niya. Pagkatapos ang kamay niya, pinulupot sa bewang ko. Nakakadala ang halik niya pero hindi ko yun tinago. Even if I'm not expert in kiss, I can say that he's a good kisser. Hinahaplos niya ang katawan ko na para bang may hinahanap siya doon at hindi pa rin niya pinapakawalan ng labi ko. He is asking sorry for kissing me or for leaving me last night. My eyes widened when the doors opened. Oh my God! Ano kaya ang nakita niya?